Ang pangalan ko ay Victoria Reyes at hanggang noong nakaraang 26 na oras, ako ang Operations Director ng Titan Motorworks Philippines. Hawak ko ang 3 dambuhalang planta sa Laguna, Batangas at Pampanga na bumubuo ng halos 250 bilyong piso sa taunang kita. Sa loob ng 11 taon, ako ang nagtayo at nagpatakbo ng operational backbone na nagpanatili sa supply chain ng Titan na walang aberya mula sa paglusot sa traffic ng SLEX para sa just-in-time deliveries hanggang sa pakikipag-usap sa mga kritikal na suppliers na hindi man lang kilala ng mga nasa boardroom. Ang hindi ko inasahan ay ang desisyon ng CEO naming si Daniel Villarreal na sabihing expendable na raw ang expertise ko. Eksaktong 10:05 ng umaga sa isang ordinaryong Martes. Ipinaalam niya ito sa isang tawag na tumagal lang ng eksaktong 3 minuto at 47 segundo. Tila kapag ikaw ang nag-iisang tao na may kakayahang pagtugmain ang galaw ng 3 planta, labantana na major suppliers at 42 automotive manufacturers, nagiging masyado kang importante para manatili at masyadong delikado para tanggalin ng maayos ang maling akala na yun ay magkakahalaga sa Titan Motorworks ng mas malaking pera kaysa sa kinita ni Daniel Villarreal sa buong karir niya at magtuturo sa automotive industry ng isang napakamahal na leksyon tungkol sa kaibahan ng titulo at realidad sa planta. Ang tawag na tumapos sa karir ko ay dumating habang nasa home office ako. Binubusisi ang production schedules para sa isang kritikal na shipment ng Toyota na kailangang makalabas ng 6:00 ng umaga. Hindi ito bago dahil ang automotive manufacturing sa Pilipinas ay walang patawad sa oras at manipis ang kita. Ibig sabihin, may dapat laging nakabantay sa night shift kapag nagkakaproblema. Isang tao na sa loob ng 11 taon ay walang iba kundi ako, Victoria. Si Daniel ito. Kailangan kong ipaalam sa iyo ang isang agarang organizational restructuring na makakaapekto sa posisyon mo. Sabi niya. Ang boses niya ay may tono ng isang executive na nagbabasa ng script, bagay na narinig ko na sa mga quarterly layoffs na naging routine sa ilalim ng pamumuno niya. Anong klaseng restructuring? Tanong ko, habang kinakalkula na ang mga posibilidad at nakatingin sa real-time production data sa mga monitor ko. Ang posisyon mo bilang operations director ay tatanggalin na, effective immediately. Iko-consolidate natin ang operational oversight sa ilalim ng ating bagong VP of Strategic Manufacturing na may dalang mas streamlined na approach sa production management. Streamlined approach. Corporate speak, para sa kumuha kami ng mas mura na hindi naman talaga naiintindihan kung paano gumagana ang lahat. Daniel, nagmamanage ako ng 3 aktibong krisis sa production at isang delivery schedule na bawal malate. Pwede bang maghintay ito hanggang normal business hours? I'm afraid not. Final na ang desisyon at kailangang ipatupad agad para sa administrative efficiency. Sagot niya, administrative efficiency sa 10:00 ng umaga habang hindi pwedeng huminto ang production lines. Sandali lang, sinisante ako ng CEO ko sa gitna ng krisis sa production dahil daw sa administrative efficiency. Kung nakasaksi na kayo ng ganitong level ng sablay na timing sa kumpanya nyo, pindutin nyo na ang subscribe button dahil ang kwentong ito ay magiging masterclass sa kung paano gumawa ng maling desisyon. Daniel, sinong hahawak ng operational oversight para sa shift ngayon? May mga desisyon na kailangang gawin sa susunod na 4 na oras. Si Marcos Tan, ang ating bagong VP of Strategic Manufacturing, ang sasalo ng lahat ng operational functions. Meron siyang malawak na karanasan sa manufacturing optimization, Marcos Tan. Hindi ko pa narinig ang pangalan, na ang ibig sabihin ay na-hire siya ng walang input mula sa taong totoong nakakaintindi sa operasyon ng Titan. Na-briefing na ba si Marcos sa delivery schedules ngayong gabi at sa mga prioridad sa production? Makakatanggap siya ng comprehensive transition documentation at makikipag-ugnayan sa mga plant managers kung kinakailangan. Transition documentation para sa mga operasyon na nangangailangan ng split-second decisions
base sa 12 taong institutional knowledge tungkol sa ugali ng suppliers, limitasyon ng mga makina, at mga requirements ng kliyente? Daniel, ang operasyon ng Titan ay hindi isang bagay na pwedeng ipasa gamit lang ang mga dokumento. Nandyan ang relasyon sa mga vendors, protocol sa mga makina, at timing dependencies, lalo na sa traffic sa pier at expressway. Victoria, naa-appreciate namin ang dedikasyon mo, pero tiwala kami sa transition planning namin. May dalang fresh perspective si Marcos sa operational challenges na maaaring naging masyadong komplikado sa ilalim ng dating management. Dating management. Ako yun, ang taong nag-angat ng operational efficiency ng Titan mula 73% paakyat sa 97% sa loob ng 12 taon na nagtipid sa kumpanya ng humigit kumulang 15 bilyong piso sa waste at delays. Kailan magiging epektibo ang transition na ito? Agad-agad. Kailangan mong itigil ang lahat ng operational activities at i-transfer ang access credentials kay Marcus bago mag-2:00 ng madaling araw. Itigil ang operational activities. Habang ang 3 planta na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay tumatakbo ng overnight shifts na may maraming problema na nangangailangan ng tuloy-tuloy na koordinasyon, ang paghinto ng oversight sa gitna ng production ay pwedeng magsanhi ng pagkasira ng makina, delivery delays, at issue sa safety. Handang-handa si Marcos na harapin ang anumang operational challenges. Hindi namin gagawin ang pagbabagong ito kung hindi kami kumpiyansa. Tinitigan ko ang mga monitors ko na nagpapakita ng real-time data mula sa Laguna, Batangas at Pampanga plants. Equipment alerts, supplier delays dahil sa truck ban, quality control flags, timing adjustments, dosena-dosenang desisyon na kailangan ng taong nakakaintindi kung paano magkakaugnay ang lahat. Naintindihan ko, sabi ko. Huli na. Kailangan mo bang i-briefing ko si Marcus sa kasalukuyang status ng operasyon? Hindi na kailangan. Mas gusto niyang i-assess ang sitwasyon ng mag-isa kaysa magmana ng mga assumptions ng dating management. Assumptions ng dating management. Tulad ng pagkakakilala kung sinong suppliers ang kailangang tutukan, aling makina ang kailangan ng bantay sarado, at sinong kliyente ang walang pasensya sa delays. Ita-transfer ko ang access credentials ko sa loob ng 1 oras, sabi ko. Excellent. Kukontakin ka ng HR bukas para sa transition documentation at final administrative details. Namatay ang linya ng 10:08 8A. 3 minuto at 47 segundo para burahin ang 11 taong operational expertise sa gitna ng isang aktibong krisis. Sumandal ako sa upuan ko, nakatitig sa mga screen na puno ng data na maya-maya lang ay mapupunta na sa iba. Si Marcos Tan, kung sino man siya, ay malapit nang matuto na ang pagpapatakbo sa operasyon ng Titan ay nangangailangan ng higit pa sa strategic manufacturing experience at fresh perspective. Pero desisyon yon ni Daniel Villarreal, hindi akin. Nagpasya siyang ang operational expertise ay magastos at madaling palitan. Ngayon, malalaman niya kung gaano kamahal ang maling akalang yon. Alam niyo kung ano ang nakakaaliw sa mga biglaang tanggalan sa hating gabi. Madalas itong nangyayari kapag gustong iwasan ng leadership ang mga tanong ng magagaling na empleyado. Kung curious kayo kung anong mga tanong ang dapat sanay itinanong ko, manatili kayo dahil si Marcos Tan ay malapit nang makatanggap ng isang napakamahal na edukasyon. Ang transition process ay surreal. Sa ganap na Wandalian, 47 a.m., sinimulan kong i-transfer ang access credentials para sa mga systems na binuo, in-optimize, at binantayan ko ng mahigit 1 dekada. Production dashboards, supplier communication networks, equipment diagnostic systems, quality control protocols, mga layer ng operational infrastructure na inabot ng taon para mabuo. Bawat transfer ay parang pagtanggal ng life support sa pasyenteng kailangan pa ng intensive care. Pagsapit ng 2:13 a.m., tumunog ang telepono ko. Isang unknown number, pero kilala ko ang Titan Exchange. Miss Reyes, si Marcos Tan ito.
Nalaman kong ikaw ang nagmamanage ng overnight operations. Gusto ko sanang magpakilala at humingi ng quick briefing sa current status. Bata pa ang boses ni Marcus kaysa inaasahan ko, may tono ng kumpiyansa ng isang taong marahil ay nakahawak na ng manufacturing noon, pero hindi pa nasusubukan ang unikong komplikasyon ng Titan sa Pilipinas. Hello Marcus. Na-transfer ko na ang lahat ng access credentials gaya ng request. Dapat nasa sayo na ang full operational oversight ngayon. Great! Pwede mo ba akong bigyan ng quick overview kung anong nangyayari ngayong gabi? May mga immediate concerns ba ako na dapat malaman? Sumulyap ako sa mga monitor na wala na akong access. Kailangan mong i-check ang production dashboards para sa current status. Hindi na ako involved sa operational decisions. Right. Siyempre. Pero para lang ma-orient ako. May mga critical bang issue na dapat kong unahin? Kinumpirma ng tanong ang hinala ko. Binigyan si Marcus ng responsibilidad nang walang anumang preparasyon para sa mga hamon na mamanahin niya. Marcus, irerekomenda kong i-review mo ang current production schedules, i-check ang status ng supplier delivery, at bantayan ang equipment alerts. Ang Laguna plant ay may timing issues sa Honda delivery dahil sa traffic sa SLEX. Ang Batangas plant ay may quality control flag sa Ford components at ang Pampanga ay may problema sa supplier delay na makakaapekto sa shipment ng Mitsubishi bukas. Okay. Laguna, Batangas, Pampanga, Honda, Ford, Mitsubishi, got it. May iba pa ba akong dapat bantayan? May iba pa ba? 11 years ng operational knowledge na siksik sa isang malabong tanong. Gusto mong bantayan ang mga overnight shift supervisors. Sila ang humahawak ng routine decisions, pero ang escalation protocols ay nangangailangan ng operational oversight para sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon. Perfect. At kung may mga tanong ako, pwede ba kitang tawagan ngayong gabi? Tumigil ako sandali, naalala ang tawag ni Daniel Villarreal at ang kumpiyansa niya na kaya ni Marcus na mag-manage ng mag-isa. Marcus, hindi na ako empleyado ng Titan simula kaninang 2:00. Kailangan mong makipag-ugnayan sa mga plant managers at shift supervisors para sa operational support. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal ng sapat para isipin kong naputol na ang tawag. Hindi ka na empleyado simula ngayong gabi? As of 10:05 a.m. Oo, pero sino ang nagmamanage ng operations? Akala ko ako ang papalit sa'yo bukas pa. Ikaw ang pumalit simula 2 a. Mem. Nung na-transfer ko ang access credentials, isa pang mahabang pause. Miss Reyes, mukhang may miscommunication. Hindi ko inaasahang magsisimula ako ngayong gabi. Hindi ko pa nare-review ang current operations o na-briefing sa mga ongoing issues. At ayun na nga, sinisante ni Daniel Villarreal ang taong nagmamanage ng aktibong operasyon at ipinasa ang responsibilidad sa taong hindi handang sumalo sa gitna ng overnight production na bawal maantala. Marcus, irerekomenda kong kontakin mo si Daniel Villarreal o ang HR para linawin ang responsibilidad at timeline mo. Wala na ako sa posisyon para magbigay ng operational guidance. Right. Okay. Salamat sa impormasyon. Pagbaba ng telepono, naupo ako sa madilim kong opisina. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad sa labas, iniisip ang mga production facilities na ngayon ay tumatakbo ng walang oversight na inasahan nila sa loob ng 11 taon. 3 planta, bilyon-bilyong piso, zero margin for error. Ngayon, nasa ilalim ng superbisyon ng isang taong hindi inaasahang papasok hanggang bukas. Gusto ni Daniel Villarreal ng agarang administrative efficiency, malapit na siyang makatanggap ng napakamahal na leksyon sa kaibahan ng administrative convenience at operational reality. Nag-vibrate ang phone ko sa mga notifications mula sa plant supervisors na humihingi ng guidance, mga mensahe na wala na akong karapatang sagutin para sa operasyon na hindi ko na responsibilidad. Pinatay ko ang phone ko at natulog. Kung anuman ang mangyayari, responsibilidad na yon ni Marcus Tan. Ang unang krisis ay tumama ng 4/17 17A. Nalaman ko ito dahil nagsimulang tumunog ang personal phone ko mga
Tawag mula sa plant supervisors na may direct number ko para sa emergencies. Pero mukhang hindi makontak si Marcus. Hindi ko sinagot kahit isa. Pagsapit ng 6:30 a.m., may 14 missed calls na ako at 23 text messages mula sa iba't ibang empleyado ng Titan, mula sa shift supervisors na humihingi ng gabay hanggang sa plant managers na nagtatanong ng linaw sa delivery priorities. Mga tanong na dapat sana kay Marcus Tan napunta, pero mukhang hindi sinasagot. Alas 7:45 ng umaga, tumawag si Daniel Villarreal sa personal phone ko. Victoria, may mga operational issues kami na nangangailangan ng agarang tulong mo. Magandang umaga, Daniel. Hindi na ako empleyado ng Titan simula 10:00 AM kahapon. Kailangan mong makipag-ugnayan kay Marcus Tan para sa operational support. Medyo nahihirapan si Marcus na ma-orient ang sarili. Nahihirapang ma-orient. 6 na oras matapos tanggapin ang responsibilidad para sa bilyon-bilyong pisong operasyon. Daniel, tinapos mo ang trabaho ko para sa administrative efficiency. Ito ay temporary consultation work. Handa kaming magbayad ng emergency consulting rates. Emergency consulting rates para ayusin ang mga problemang ginawa nila nung sinisante nila ako sa gitna ng operasyon? Hindi ako available para sa consulting work. Sabi ko, naghahanap na ako ng ibang oportunidad. Ibang oportunidad? Oo. Ang operational expertise ay mabilis hanapin kapag bigla itong naging available. Ang hindi ko binanggit ay kanina pa ring nang ring ang telepono ko mula alas 6 ng umaga galing sa mga kakumpetensya ng Titan. Lahat sila ay nakarinig sa mga tsismis sa industriya na wala na ako sa kumpanya. Maliit lang ang mundo ng automotive manufacturing sa Pilipinas. At mabilis kumalat ang balita. Kapag ang isang taong may track record na tulad ko ay naging available, Victoria, kailangan nating pag-usapan ang sitwasyon. Pwede ka bang pumunta dito ngayong umaga? Palagay ko hindi yan nararapat. Handang-handa si Marcus Tan na harapin ang operational challenges. Ayon sa usapan kahapon, ang sitwasyon ay naging mas komplikado kaysa sa inaasahan. Mas komplikado kaysa inaasahan. Translation. Gumuguho na ang lahat nang wala ang taong totoong nakakaalam kung paano ito patakbuhin. Sigurado akong maiintindihan din niya ni Marcus. May dala siyang fresh perspective sa operational challenges. Tandaan mo, Victoria, handa kaming pag-usapan ang reinstatement mo with improved terms. Reinstatement, matapos akong tanggalin ng alas 10 ng umaga para sa administrative efficiency? Daniel, naa-appreciate ko ang offer. Pero hindi ako interesadong bumalik sa posisyon na pwedeng tanggalin sa loob ng 3 minutong abiso para lang sa administrative convenience. Anong kailangan para mapabalik ka? Tumingin ako sa bintana ng kusina ko. Habang pinapanood ang traffic sa umaga, iniisip ang 5 taong ginugol ko sa pagtatayo ng operational systems na kakadiskubre lang ni Daniel Villarreal na hindi pala niya kayang mabuhay nang wala ito. Kakailanganin mo ng time machine, Daniel. Hindi mo pwedeng tanggalin ang institutional knowledge, tapos aasahan mong marerentahan mo ulit ito kapag na-realize mong kailangan mo pala. Pagbaba ko ng telepono, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan mula nung umalis ako sa corporate management. Ang ganap na kontrol sa profesional kong kinabukasan. Tinanggal nila ako para i-streamline ang operasyon. At ngayon, natututo sila na may mga operasyon na hindi pwedeng i-streamline nang wala ang expertise na nagpapatakbo dito. Mahal ang matrikula ng edukasyong ito, pero eksakto lang sa binayaran nila. Napansin niyo ba na ang streamlined operations madalas ay nangangahulugang operasyon na walang mga taong nakakaintindi dito? Kung nag-enjoy kayo sa leksyon na ito ng cause and effect, mag-iwan ng comment tungkol sa sarili niyong karanasan sa mga desisyon ng management na inuna ang convenience kaysa sa competence. Ang ganap na pagbagsak ng operasyon ng Titan Motor Works ay tumagal ng eksaktong 18 oras at 83 minuto. Pinanood ko itong mangyari mula sa paborito kong coffee shop sa Bonifacio Global City, sadyang nagpapakita sa publiko habang ang 3 production facilities ay natututo
kung ano ang nangyayari kapag tinanggal ang operational expertise. Ang unang domino ay bumagsak ng 9047 AM nang ang main assembly line sa Laguna ay tumigil dahil sa tinawag ni Marcos Tan na unexpected equipment coordination issues. Sa operational terms, ibig sabihin nito ay hindi nakuha ni Marcos ang delikadong timing sequence na dinevelop ko para pagtugmain ang delivery ng tatlong magkakaibang suppliers. Nang dumating ang delivery ng supplier A ng 30 minutes na maaga, inaprubahan ni Marcos ang agad na pagbababa nito nang hindi nare-realize na ang pyesa mula kay supplier B ay kailangang mauna sa staging area para mapanatili ang assembly flow. Ang resulta ay logistics bottleneck na bumara sa buong production line. Ang dapat sana ay simpleng supplier coordination ay naging 4-hour shutdown na nagpa-delay sa Honda delivery ng 6 na oras at nagdulot ng halos 17 milyong pisong lugi sa missed production targets. Nalaman ko ito hindi sa mga tawag, kundi sa mga LinkedIn messages mula sa mga dating kasamahan na gulat sa bilis ng pagkasira ng sistema pagkaalis ko. Ang pangalawang domino ay bumagsak ng 2:15 PM nang ang quality control system ng Batangas plant ay nag-flag ng mga depektibong pyesa. Ang problema ay wala sa pyesa, kundi sa desisyon ni Marcos na laktawan ang specialized testing protocol na ginawa ko para sa supplier na ito. Ang Hartwell Automotive ay may kasaysayan ng temperature-sensitive packaging na kailangan ng maselang handling sa klima ng Pilipinas. Inutusan ni Marcos ang team sa Batangas na gamitin ang standard procedures dahil masyado daw complex ang protocol ko. Ang resulta, 47 defective components ang nakalusot na nakahawa sa buong production batch na nagkakahalaga ng 60 milyong piso. Ito ang hindi itinuturo sa business school. Ang institutional knowledge ay hindi lang basta dokumentasyon. Ito ay ang pag-intindi kung bakit umiiral ang dokumentasyon. Kung nag-enjoy kayo sa real-time na pagbagsak na ito, pindutin ang subscribe button dahil makikita na natin kung ano ang mangyayari kapag nawalan ng koordinasyon ang tatlong planta ng sabay-sabay. Pagsapit ng 4:30 PM, nakaranas ang Pampanga plant ng tinatawag na cascade failure. Sinubukan ni Marcos na bumawi sa delays ng Laguna at Batangas sa pamamagitan ng pagpapabilis ng production sa Pampanga nang hindi nare-realize na ang operasyon ng Pampanga ay nakakalibra para suportahan ang dalawang naunang pasilidad. Hindi lang basta gumagawa ng pyesa ang Pampanga. Gumagawa ito ng specialized sub-assemblies na kailangan ng Laguna at Batangas. Nang inutos ni Marcos na unahin ng Pampanga ang sarili nilang deliveries, hindi niya alam na pinutol niya ang koordinasyon na nagpapanatili sa tatlong pasilidad na nakasynchronize. Ang resulta, gumagawa ang Pampanga ng mga piyesang hindi magamit ng Laguna at Batangas, habang ang Laguna at Batangas ay naghihintay ng mga piyesang hindi naman ginagawa ng Pampanga. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, ang tatlong planta ay tumatakbo na lang sa less than 30% capacity. Nalaman ko ang buong saklap ng krisis mula sa hindi inaasahang source, ang dati kong assistant na si Jennifer na tumawag sa personal phone ko ng 6:47 PM. Ma'am Vicky, alam kong bawal na akong tumawag, pero grabe na ang gulo dito. Nasa emergency meeting si Marcos buong araw at walang may alam kung paano aayusin ang nangyayari. Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko. Basically shutdown na ang tatlong planta. Hindi matapos ng Laguna ang order ng Honda. Nagtapon ang Batangas ng buong production run at ang Pampanga gumagawa ng parts na walang may kailangan. Nagtatanong ang mga plant managers ng guidance. Pero ang sabi lang ni Marcos, kailangan niya ng oras para i-assess ang operational landscape. I-assess ang operational landscape habang ang bilyon-bilyong pisong infrastruktura ay nakatenga dahil ang taong totoong nakakaintindi sa landscape ay tinanggal para sa administrative efficiency. May kumontak na ba sa mga kliyente tungkol sa delays? Yun ang pinakamasakit, ma'am. Sabi ni Marcos, maghintay daw muna hanggang bukas para makita kung mag-improve ang sitwasyon bago sabihan ang clients. Pero Ma'am Vicky, Honda,
Ford at Mitsubishi ang usapan dito. Hindi sila yung mga kumpanyang tumatanggap ng surprise delays. Hindi talaga. Ang mga automotive manufacturers ay nag-operate sa just-in-time schedules na may zero tolerance sa mga palpak na supplier. Ang pagminti sa delivery ay hindi lang gastos. Pagsira ito sa relasyon na inabot ng taon para mabuo. Jen, salamat sa pagtawag. Pero wala na ako sa posisyon para magbigay ng gabay. Alam ko po. Tinatanong lang ng lahat kung anong gagawin mo. Sa ganitong sitwasyon, ang gagawin ko ay eksaktong ginagawa ko sa loob ng 10 taon. Coordinate between plants, communicate sa suppliers, manage client expectations, at panatilihin ang operational rhythm. Pero nagdesisyon si Daniel Blackwood na masyadong mahal ang koordinasyon na yon. Jen, maayos din yan sa isang paraan o iba pa. Nasa kay Marcus na ang autoridad at responsibilidad ngayon, pero paano kung hindi niya maayos? Yan ang tanong na dapat itinanong ni Daniel Villarreal bago niya tinanggal ang taong nakakaalam kung paano pigilan ang mga problemang ito. Huwebes ng umaga, nagsimula nang lumabas ang reaksyon ng industriya sa mga trade publications. Titan Motor Works Philippines experiencing multi-plant production disruptions ang headline sa Automotive Supply Chain Weekly. Diplomatiko ang pagkakasulat. Pero malinaw ang mensahe. May operational failures ang Titan na nakakaapekto sa major clients. Biyernes ng hapon, nakita na ang financial impact. Bumagsak ang stock ng Titan ng 12% dahil sa takot ng investors. Habang tumaas naman ang sa mga kakumpetensya, pero ang knockout punch ay galing sa mismong mga kliyente. Naglabas ang Honda ng formal notice of contract review. Nag-implement ang Ford ng emergency contingency planning. At ang procurement department ng Mitsubishi ay nagpadala ng warning letter sa loob ng 4 na araw na gawa ni Marcus Tan na sirain ang mga relasyon na inabot ng 11 taon. Kapag nandyan, mukhang madali lang ang lahat. Kapag nawala, nagiging imposible ang lahat. Kung napanood nyo na, ang mga baguhan na subukang i-manage ang mga komplikadong sistema, mag-comment kayo kung paano yon nagtapos. Ang tawag na hinihintay ko ay dumating ng Biyernes ng gabi. Hindi galing kay Daniel Villarreal, kundi mula sa Board of Directors ng Titan na kinakatawan ni Chairwoman Catherine Ko. Miss Reyes? Tumatawag ako para pag-usapan ng isang potential consulting engagement na makakatulong sa Titan na ayusin ang ilang operational challenges. Consulting engagement. Corporate speak para sa parang awa mo na ayusin mo ang disaster na ginawa namin nung sinisante ka namin. Anong klaseng hamon ang nararanasan nyo? Tanong ko. Multi-facility coordination issues na nakakaapekto sa production efficiency. Naniniwala ang board na makakatulong ang expertise mo. 4 na araw ng production failures na nagdulot ng milyon-milyong lugi. Mrs. Ko, ano ba talaga ang hinahanap ng Titan sa consulting arrangement na ito? Immediate operational assessment at rekomendasyon para ma-stabilize ang production sa 3 planta. Handa kaming mag-offer ng premium consulting rates para sa expedited service. Premium consulting rates para ayusin ang mga problemang hindi sana nag-exist kung hindi nila tinanggal ang taong pumipigil dito. Salamat sa offer, pero hindi ako available para sa consulting work. Hindi available, Miss Reyes? Pinag-uusapan natin dito ang malaking kompensasyon. Hindi ako available dahil tumanggap na ako ng posisyon sa iba. Inoferan ako ng Meridian Industrial Systems bilang VP of Operations para itayo ang bago nilang Automotive Supply Division. Ang katahimikan sa kabilang linya ang nagsabi ng lahat. Ang Meridian Industrial ang pinakamalaking kakumpetensya ng Titan at kakahire lang nila sa taong nakakaintindi sa operational vulnerabilities ng Titan ng higit sa kahit sino. Miss Reyes, siguro naman pwede nating pag-usapan ang terms na tatapat sa kahit anong offer. Mrs. Ko, 4 na araw ang nakakaraan. Tinanggal ako ng Titan ng 10:05 a.m.
para sa administrative efficiency. Ngayon, nag-offer kayo ng premium rates para ayusin ang problemang ginawa ng desisyon na yon. Ang nagbago ay hindi ang availability ko. Ang nagbago ay ang pag-intindi nyo sa kung ano talaga ang halaga ng operational expertise. Ano ang kailangan para bumalik ako? Tumingin ako sa bintana ng kondo ko habang pinapanood ang skyline ng Makati. Kakailanganin nila ng matinong leadership na nakakaintindi sa kaibahan ng pagtitipid at pagbabawas ng kakayahan. Inoffer yon ng Meridian. Ang Titan. Mukhang hindi. Ang huling kabanata ng operational collapse ng Titan ay nangyari sa sumunod na buwan. Dahil hindi maibalik ang koordinasyon sa pagitan ng mga planta, napilitan silang kumuha ng emergency consulting teams na ang gastos ay mas malaki pa sa taunang sahod ko sa loob lang ng 2 linggo. Magagaling ang consultants, pero temporary lang sila. Samantala, ang Meridian Industrial ay nagtatayo ng eksaktong klaseng operasyon na lagi kong pinapangarap. Tamang koordinasyon, maayos na supplier relationships, at leadership na nakakaunawa na ang operational excellence ay nangangailangan ng investment sa mga tao. 6 na buwan ang lumipas, nakuha ng Meridian ang kontrata para sa bagong electric vehicle line ng Honda, isang deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso na paborito sanang makuha ng Titan bago naging questionable ang reliability nila. Nakatanggap ako ng huling contact mula sa Titan 9 na buwan matapos akong tanggalin, si Daniel Villarreal. Tumatawag mula sa tila mas maliit na opisina, humihiling ng meeting para pag-usapan ang lessons learned. Tumanggi ako ng maayos. May mga leksyon na masyadong mahal para ituro ng 2 beses. Minsan, ang pinakamahal na business education ay nanggagaling sa pag-aaral ng kaibahan ng pagkakaroon ng operasyon at pag-intindi dito. Tinuro sa akin ni Daniel na ang expertise ay hindi pwedeng tanggalin at rentahan pabalik kapag maginhawa na. Tinuro naman sa akin ng Meridian na ang tamang leadership ay kinikilala ang operational knowledge bilang strategic advantage, hindi administrative overhead. Kung umabot kayo dito, malinaw na naiintindihan nyo na ang tunay na operations management ay hindi tungkol sa pagtitipid. Ito ay tungkol sa paglikha ng halaga sa pamamagitan ng koordinasyon at expertise. Mag-iwan ng comment kung nakakita na kayo ng leadership na pinagpalit ang efficiency sa elimination at mag-subscribe kung naniniwala kayong dapat pahalagahan ang expertise bago ito lumabas ng pinto. Sinisanti nila ako para i-streamline ang operasyon. Sa halip, natutunan nila na ang ilang operasyon ay nangangailangan ng expertise para maintindihan at may ilang expertise na hindi mapapalitan ng magandang intensyon at fresh perspectives. Ang edukasyong yon ay nagkahalaga sa kanila ng bilyon-bilyong pisong operational capability pero priceless ito. Para sa lahat ng natuto na, ang pagputol sa operational expertise ay hindi nag-optimize ng kahit ano. Sinisiguro lang nito na may ibang makikinabang sa mga oportunidad na hindi mo na kayang i-manage. Ang huling tagumpay ay dumating 2 taon ang makalipas. Nang ang Titan Motor Works ay binili ng isang Chinese conglomerate sa halagang 60% na mas mababa sa dating presyo nito. Partikular na binanggit ng mga industry analysts ang operational instability at loss of institutional knowledge bilang mga dahilan. Samantala, ang Meridian Industrial Systems sa ilalim ng pamumuno ko ay naging dominanteng automotive supplier sa rehiyon. Ang 3 naming bagong pasilidad ay humahatak na ng kita at nakuha namin ang kontrata mula sa bawat major automaker na nawala sa Titan. Sa loob ng 18 buwan, ang kasong ito ay tinuturo na sa mga business schools. The Midnight Termination, How Operational Expertise Became Competitive Advantage. Hindi na nakabangon si Daniel Villarreal sa karir niya. Huli na ang lahat para sa kanya. Nagtago ako ng isang alaala mula sa mga taon ko sa Titan. Ang huling quarterly report na nagpapakita ng record operational efficiency numbers hindi bilang tropeyo, kundi bilang paalala na ang expertise ay hindi dagdag gastos. Ito ang pundasyon na kinakapitan ng lahat.